And please open your Bible in the book of, chapter 10, verses 1 hanggang 32. So basically, yung buong chapter 10 po ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito. And as you can observe, naganda po ako dito ng mapa because ang topic for this morning is related sa pinagmulan natin. Makikita natin dito ngayon kung saan tayo nagmula and anong kahalagahan ng katotohanan iyon. So I'm so excited na may turo po ito sa inyo mga kapatid. So bilang pagsisimula, isa siguro no sa mga interesting na gawin natin ay alamin ang ating mga kanununuan. Sino dito yung ninanais na malaman yung kanyang kanununuan, no? I wonder kung paano kayo magre-react kapag nalaman nyo ito, no? Maaring ang iba sa atin ay magsabi na, ay, relative pala tayo, no? Pwede 'yon. Or pwede nyo masabi, hala, magkaaway pala sa politiko yung great lolo and lolo mo natin, no? Or, di kaya, pwedeng siguro may magsabi dito, kapamilya ko pala si Goliath. Gusto niyo yan? Okay? So, marami tayong pwedeng matuklasan at masabi, pero mga kapatid, iisa lang po ang pinakasigurado na pwede nating sabihing lahat. At ano yun? Ang pamilya ko ay naligtas mula sa baha. That's the surest thing na pwede nyo pong masabi. Yung pamilya mo, sino yun? Si Noah at ang kanyang 3 anak at ang kanilang mga asawa. Doon tayo nagmula. Kung matatandaan ninyo, sa chapter 9 ng Genesis, verse 18 at 19, sinabi doon, ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Sem, Ham at Japhet. Si Ham ay siyang ama ni Canaan, at ang mga ito ang 3 mga anak ni Noe, at sa kanila, listen, nagmula ang lahat ng tao sa lupa. So ikaw, galing ka doon. Galing ka doon sa 3 anak ni Noah. Malinaw po ang ating pinagmulan. At tunay na lahat tayo ay magkakapamilya. Dahil nagmula lang tayo sa iisa. At iyon ay kay Noe sa pamagitan ng kanyang 3 anak. At ngayon, sa ating pagpapatuloy dito sa chapter 10, makikita natin yung detalyadong pagkalat, no, ng linya ng 3 anak ni Noe. At mamaya, aalamin natin anong kahalagan nito para sa atin bilang mananampalataya. Bilang pagbibigay pugay sa salita ng ating Diyos, tayo po'y magsitayo muli at basahin natin ang Genesis chapter 10 mula sa verse 1 hanggang verse 32. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Let's read verse 1. Ang mga ito, ang mga salinlahi ng mga anak ni Noe, sina Shem, Ham at Japhet, at sila'y nagkaanak pagkaraan ng baha. Ang mga anak ni Japhet, sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshek at Sitiras. Ang mga anak ni Gomer, sina Askenas, Ripat at Togarma. Ang mga anak ni Javan, sina Elisha, Tarsis, Kitim at Dodanim. Sa mga ito, nahati ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, ang bawat isa ayon sa kanyang wika, sa kanilang mga angkan at mga bansa. Ang mga anak ni Ham ay sina Kus, Mizraim, Put at Canaan. Ang mga anak ni Kus ay sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka, at ang mga anak ni Raama, sina Shiba at Dedan. Naging anak ni Kus si Nimrod, na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sinasabi, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mga ngaso sa harapan ng Panginoon. At ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel, ang Erek, ang Akad, ang Kalne, sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain iyon ay nagtungo siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth-ir at ang Kale. Ang Resen sa pagitan ng Nineveh at ng Kale na isang malaking bayan. At naging anak ni Mizraim, sina Ludim, Anamim, Lehabim at Naptuhim, sina
Patrusim at Kasluim na siyang pinagmula ng mga Filisteo at ang Kaftoreo. At naging anak ni Kanaan sina Sidon na kanyang panganay at si Het at ang mga Jebuseo, Amoreo, ang mga Gergeseo, ang mga Heveo, Arakeo, ang Sineo, ang mga taga-Arvad, Zemareo, Hamateo, at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. Hangganan ng lupain ng mga Kananeo ay mula sa Sidon, patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza, patungo sa Sodoma at Gomora, at Adma, at Zeboyin hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Ham, ayon sa kanilang angkan, wika, mga lupain, at kanilang mga bansa. Nagkaroon din ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Eber, na siyang matandang kapatid ni Japhet. Ang mga anak ni Sem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter at Mas. Naging anak ni Arphaxad sina Shela, at naging anak ni Shela si Eber. Nagkaanak si Eber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. Naging anak ni Joktan sina Almodad, Shelep, Hazarmavet, at si Jera, sina Hadoram, Uzal, at Dikla, sina Obal, Abimael, at Sheba, sina Ophir, Havila, at Jobab. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. Ang mga naging tahanan nila ay mula sa Mesha, patungo sa Sehar, na siyang bundok sa silangan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanilang angkan, wika, lupain at bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanilang lahi at bansa. Sa mga ito, nagsimulang kumalat ang mga bansa pagkatapos ng baha. Tayo manalangin. O Diyos, pagpalain mo po ang pag-aaral ng aming salita at bigyan kaunawaan ang magandang balita. At sa pamagitan ng banal na Espiritu ay patuloy mo pong baguhin ang aming mga isipan na mahubog ang aming pamumuhay para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat o Diyos sa nilathalang ito na mahalaga po para sa amin, para din sa panahong ito. Ito may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, gaya nga po ng mga nabanggit ko po kanina, malinaw naman po na inihayag po sa chapter 9 ng Genesis na lahat ng tao dito po sa mundo ay nagmumula at magmumula sa 3 anak ni Noah. It's very clear. No? At kung matatandaan ninyo sa mga nakaraang afternoon service natin, na natutunan po natin na ang pangyayari po sa chapter 9, no, na binigyan diin yung pagkakasala ni Noe, kung matatandaan niyo sa chapter 9, at pagkakasala ni Ham, no, na anak ni Noe, na kung saan pagkatapos ay sinumpa ni Noe ang anak ni Ham na si Canaan. At doon, natutunan natin na yung nangyaring iyon ay prophetic at nagbigay ng paliwanag bakit ang lupa ng Kanaan ang lupang pangako, the promised land. At natutunan natin na dahil doon ay naunawaan ng mga Israelita ang utos po ng Diyos. Anong utos ng Diyos sa kanila nung oras na yon? Na lipulin ang lahat ng mga Kananeo. Yon ay bilang hatol ng Diyos sa ganap na pagkakasala ng mga Kananeo. Ngayon, ang chapter 9 din po ang magbibigay sa atin ng ideya bakit ganito ang pagkakasulat sa chapter 10. No? So mahalaga po 'yon, every chapter. Dahil chapter 9 ang magbibigay sa atin ng ideya bakit ganito yung pagkakasulat sa chapter 10. Bakit ito puro mga pangalan? Di ba? Nabasa nyo kanina. Bakit sinulat dito ang salinlahi mula kay Shem, Japhet at Ham, which is yung 3 anak ni Noah. At kung ating titingnan ang mapa, which is, meron akong prepare dito, mapupuno nito ang mundo na siyang katuparan ng sinabi sa chapter 9. Kung ano yung sinabi sa chapter 9, it is fulfilled in chapter 10. Okay? Now, dagdag pa dyan. Ito rin po ay ang fulfillment ng isa sa mga mandato ng Diyos para sa mga tao pagkatapos ng baha. Tandaan niyo yung mandato ng Diyos? Pagkatapos ng baha, yung pinakaunang mandato niya para sa tao pagkatapos ng baha, ano yon? Ang pagpaparami. That's the mandate to man. Pag sinabi nating mandato, yun yung utos ng Diyos para sa mga tao. Ano yung una? Pagpaparami. So,
Itong makikita natin sa chapter 10 is katuparan nun sa pagsunod ng mga tao sa mandato ng Diyos na magparami. Ngayon, kailangan nyo pong malaman na hindi po lahat ng mga anak, listen carefully, kailangan nyo malaman na hindi lahat ng mga anak o mga tao na kasama sa linya ng tatlong anak ni Noe ay sinali po dito sa chapter 10. Di ba? Nabasa natin yon. Hindi lahat hindi lahat nasali. Pili lang. Hindi ito kompleto, strictly speaking. Yung binasa natin, di ba? Genealogy yan, salinlahi ng tatlong anak ni Noe. Although may mga pangalan at marami tayong pangalang nabasa, pero hindi lahat ng anak nila isinali. Ngayon, bakit? Bakit ganon? Now, kung mapapansin nyo, hindi sinabi lahat ang mga anak ng tatlong magkakapatid. Pili lang ito. Ang dahilan po bakit ganon is, ito po yon. Kasi nga po, ito pong Genesis, or yung unang 5 libro ng Lumang Tipan, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, isinulat yon para sa mga Israelita. Tandaan niyo po yun lagi. Iyon ay sinulat para sa mga Israelita. At ito ay binasa, yung limang unang libro ng Genesis, ng Lumang Tipan, binasa ito bago sila pumasok sa lupang pangako. Bago sila pumasok sa promised land, binasa ito. At ang mga pangalan na binanggit lang dito, yung kaninang nabasa natin, ay mga pangalang kilala o may kinalaman sa bansang Israel at that time. Kaya hindi lahat sinabi. Nagets nyo? Kaya, nung binabasa ito, alam ng mga Israelita ang mga binabanggit dito. Yung mga pangalan na yon, alam nila yon. Gets nila yon. No? Tayo, hindi. Di ba? Pagbasa nyo kanina, ano to? Sino to sila? Di ba? Hindi. Kasi nga, ito po ay sinulat para sa mga Israelita, specifically yung generation na papasok sa lupang pangako. Ngunit, huwag kayong mag-alala, ito ay makakatulong pa rin sa atin sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, mahalaga pa rin po ito para sa atin. Dagdag pa dito, isa sa mga nakakamanghang pwede natin maobserbahan ay yung bilang ng mga pangalang binanggit. Mamaya, pwede nyong bilangin mamaya. Yung pangalan na binanggit, kung bibilangin nyo to, meron pong 70. Ano yung 70? 70. Merong 70 na pangalan ang nakalista po dito. And what is amazing about that? Alam niyo po ba, ang number 70 ay number of completeness sa Bible. Ulitin ko po, number 70 is number of completeness sa Bible. Kaya sabi doon sa Table Talk magazine ng Ligonier na binabasa ko, sabi doon, kaya tila pinapakita ni Moises, which is the writer of Genesis, pinapakita ni Moises na ang lahat ng mga bansa sa mundo sa kabuuan ay nagmula kay Noe kahit hindi na isa-isang banggitin ng bawat grupo ng mga tao. Nagets niyo yun? Sabi niya, kahit hindi sinali lahat ng pangalan, pinapakita na dito na kompleto na. Why? Dahil nga sa paggamit ni Moises ng 70 names, which is again, number of completeness sa Bible. Okay? Sa makatuwid, kahit na hindi nilista yung kompletong mga pangalan na mga nagmula sa tatlong magkakapatid, ito po ay tila kompleto na nalista. Gets niyo yan? And dahil nga nilista ni Moises dito ay 70 na pangalan na nagpapahiwatig ng pagkakompleto ng isang bagay sa Biblia. And that is very amazing, no? At panghuli, bago natin tingnan kada verse, introduction pa lang tayo. Tandaan niyo po na tandaan niyo po na kung anuman ang mga angkan at bansa na nabuo na mababasa natin dito, na binasa natin kanina, at kung saan man sila nagpunta o namalagi, tandaan niyo po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Atenas in Acts 17:26. Anong sinabi ni Pablo? Nilikha ng Diyos mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon
at mga hangganan ng kanilang tirahan. And what does it mean? Ang Panginoon po, sa kanyang soberanya at probidensya ang naglagay sa kanila, naglagay sa atin, kung saan man sila at tayo naroroon. Ikaw, Pilipino ka dahil sa soberanyang pagpapasya ng Diyos. Nandito ka sa kabkaben dahil sa soberanya at probidensya ng Diyos. Now, sa pagpapatuloy, upang mas mapadali niyong tandaan, tingnan niyo po yung verse 1 and verse 32 ng chapter 10. Tingnan niyo yung verse 1 and 32. Kung babasahin niyo yung verse 1 and 32, magkapareho lang po ang ideya dyan. No? Pareho lang yan na ideya. Na nagsasabi na kung ano man ang mababasa natin sa gitna, verse 2 hanggang verse 31, ay mga salinlahi ng mga anak ni Noe. So, yan ang una nyo pong papansinin para madali nyong mag-gets, no? Para siyang, naka-bracket. Verse 1 and the first verse and the last verse, naka-bracket. At sinabi dyan, ito ang mga salinlahi ng mga anak ni Noe. So, ano man ang nasa gitna nun, verse 2 hanggang 31, yun yung nakapaloob doon. Salinlahi ng mga anak, tatlong anak ni Noe. Now, sa pagpapatuloy, may pattern po ng pagkakasulat dito sa paglalarawan ng mga salinlahi ng tatlong anak ni Noe. At nahati ito sa tatlong section. Para lang mag-gets ninyo mabilis. Una, babanggitin ng anak ni Noe. That's the first section. Babanggitin niya si Shem, Japheth, at si Ham. Babanggitin niya. Sunod, sasabihin naman yung mga anak nito. Okay? Pangatlo, or yung panghuli, summary. At actually, pare-pareho lang ang pagkakasummarize. No? Makikita nyo yan sa verse 5, verse 20, and verse 31. Tingnan nyo, ang sabi dyan, ayon sa kanyang wika, sa kanilang mga angkan at mga bansa. Pare-pareho yan. No? So, magigets nyo na yung parang pagkakasulat. Now, isa din po sa mapapansin dito ay mauunang banggitin ang salinlahi ni Japheth. Yeah? Mauunang banggitin ang salinlahi ni Japheth. Sunod ay kay Ham. At panghuli, kay Shem. Although, sa tamang order, ang panganay si Shem, pangalawa si Japheth, panghuli si Ham. Pero inuna si Japheth, huli naman si Shem. Now, isa sa malinaw na dahilan nito ay upang magbigay daan sa lahi kung saan magmumula ang binhi ng babae. Ano yung binhi ng babae? Yun yung, or anak ng babae, yun yung tagapagligtas. So, hinuli si Shem, ang lahi ni Shem, upang magbigay daan sa linya kung saan magmumula ang tagapagligtas. At iyon ay mula sa linya ni Shem. Ngayon, simulan natin tingnan ang salinlahi ni Japheth. Verse 2. Kung titingnan niyo sa verse 2, hindi ko na babasahin muli, no? Matatagalan tayo. Kayo na lang magtingin sa Bible nyo. Kung titingnan niyo po sa verse 2, binanggit dyan si Gomer. Let's start with Gomer. Sinasabi ng mga sinaunang historians, gaya po ni na Herodotus at Strabo, na ang mga salinlahi ni Gomer ay nanirahan sa hilaga ng Black Sea. Punta tayo sa Black Sea. Asa yung Black Sea dyan? Ito. Kita yung Black Sea, no? Ito. Ang mga salinlahi ni Gomer ay nanirahan sa hilaga ng Black Sea sa rehiyong tinawag na Cimmeria at sa present time natin ay ang Crimea. Nasaan yung Crimea? So basta nandito yan banda. Hindi ko na po isa-search kasi baka matagalan tayo. Basta ang ano ni Gomer is nasa bandang dito. Ayan. Okay? Sa Black Sea. Now, mula roon, lalo pa daw silang lumipat papasok sa Europa. Where's Europe? Dito, no? Dito. Diyan. Iniugnay ng ilang mga scholar ang kanilang pangalan sa mga grupong tulad ng, listen carefully, France, Spain, Britain, at Wales. Narinig niyo mga country na yon? At marahil maging sa ilang bahagi ng Germany, at Ireland. Umabot dito, no? So kung makikita nyo parang dito, no?
Ang mga ugnayang ito ay nakabatay sa pagkakatulad nila ng wika. No, bakit na-trace 'yon? Because dahil sa pagkakatulad ng kanilang wika. Sa kabuuan po, tila ang lahi ni Gomer ay kumilos pahilaga, pa-north, mula sa Israel at pagkatapos ay pakanluran papasok naman sa Europa. Sunod ay si Magog. Ayon sa aking mga nabasa, mahirap tukuyin daw kung nasaan nagpunta ang lahi ni Magog. No? So medyo wala tayong makikita doon. Ngunit, iniugnay siya ng Ezekiel chapter 38, si Magog, sa isang makapangyarihang mula sa hilaga, okay, na lalaban sa Mesiya sa mga huling araw. So meron tayong account ni Magog in Ezekiel 38. Karamihan sa mga scholar ay inilalagay si Magog sa Israel, sa hilaga ng Israel. Again, sa north pa rin. Inuugnay siya ng ilan sa mga Sityan. Medyo hindi natin ito naririnig, no? Na naninirahan sa hilaga at silangan ng Black Sea. Again, babalik tayo sa Black Sea. Sa hilaga at sa east ng Black Sea. At posible daw na yung mga grupo tulad ng Mongol, narinig niyo yung mga Mongolians, no? Or Hun, related daw doon kay Magog. Inuugnay naman ni Josephus, by the way, Josephus is ancient historian na naabutan pa yung mga apostles. Malapit pa siya sa apostles. So very reliable ito si Josephus. Si Magog daw, iniugnay niya sa mga taong naninirahan sa paligid ng Caspian Sea. So, nasan yung Caspian Sea? Hindi natin matukoy dito. No? Na malapit sa katimugang bahagi ng Russia at Ukraine. Dito. Dito banda. Ito ba yung Caspian Sea? Hindi nakalagay. Ayan, yun yung Caspian Sea. Kita nyo? Caspian Sea. So, mga dito daw banda. No? Diyan banda. Okay? Now, tingnan nyo lang yung mapa. At ngayon naman ay si Maday. Punta tayo kay Maday. Ito ay tumutukoy naman sa mga Medo na naninirahan sa silangan at naging bahagi ng imperyong Medo-Persiano. If you heard of Medo-Persian, tama ba? No? Na ngayon ay ang tinatawag na modern day Iran or Iran. Yan, dito naman yung kay Maday, no? The modern day Iran, mga Medo ang nandyan. Again, galing kay Japhet. Now, let's go to Javan. Si Javan naman. Ang ikaapat na anak ni Japhet ay tinuturing na mga ninuno ng mga Griego. Okay, ito, mas alam natin to. Mga ninuno ni Griego, ng mga Griego, mga Greeks, no? Tinatawag na mga sinaunang kultura sa silangan ang mga Griego. Alam niyo po yung tawag nila dati sa mga Greeks, no? Ang tawag nila dati sa mga Greeks ay Yavan. So you see, now the relation, Yavan, na nagmula sa pangalang Javan, no? At ang isa pang karaniwan ding tawag sa mga Greeks dati ay mga Hellas. Di ba nabasa niyo na sa Bible yung Hellenistic Jews? Tawag din sila mga Greek, no? Mga Hudyo na lumaki sa mga Greek countries. Hellenistic ang tawag sa nila, di ba? Now, bakit? Maaari itong may ugnay kay Elisha, isa sa mga anak ni Javan. Mababasa nyo dyan sa verse 3 ata, no? Si Tarsis naman, na nakalista rin bilang anak ni Javan sa verse 4, sa verse 4 pala, ay madalas namang iniugnay sa Tartessos sa Spain. Nasaan yung Spain? Andyan lang. No? Saan yung Spain? Ayun, Spain. Dito banda. Okay? Ang lugar na tinangkang takbuhan ni Jonah. Ito yung lugar na tinangkang takbuhan ni Jonah nung inutusan siya ng Diyos papunta sa Nineveh. No? Tatandaan nyo? And ito naman, ang Kitim ay karaniwang iniugnay sa Cyprus. So Cyprus, kung matatandaan nyo, nasa Israel lang yung malapit. Ito. Yan, Cyprus. No? At ang mga Dodanim naman or Rodanim ay sa Rhodes. Hindi na ata, ito pa rin, nandito pa rin, Rhodes. Dito. Okay? Now, next,
Si Tubal at si Meshek naman ay nilalarawan din bilang mga taong mula sa Hilaga. Again, kung mapapansin nyo, more on north people to, dito banda. No? At naging kaugnay ng Moscow. Narinig nyo na yung Moscow? Again, Russia. At Tobolsk. Hindi ko alam kung saan itong Tobolsk. No? Sa Ezekiel 38, kasama rin nilang binanggit ang Rosh na pinaniniwalaan ng ilan na maaring sinaunang pagtukoy sa kalaunan ay tinatawag nating Russia. So you see, dito, no? Banda doon ang kanila kay Japhet, no? And lastly, si Tiras. Now, mas mahirap tukuyin ito, pero iniugnay ng mga ilan sa mga Etruscan na kalaunan ay naninirahan sa Italia or Italy. Sa kabuuan po, malawak po. Titingnan nyo, no? Napakalawak. Sa may Italy. Ayun, Italy, sa may Rome. Ayan. No? So, napakalawak po ng inabot ng salinlahi ni Japhet. Marami sa kanila ang napunta sa Europa, sa kanluran, at ang ilan naman ay patungo sa silangan. At maaari din daw po silang umabot sa India. No? May mga historical evidence na umabot pa daw sila sa India. Okay? So now I want you to see kung gaano kalaki ang inabot from here to here. Kay Japhet, ang laki. No? Now, punta tayo sa verse 3. Balik tayo sa verse 3. Mababasa natin ang mga anak naman ni Gomer. Okay? So, tapos na tayo sa anak ni Japhet, pero sa mga anak ni Japhet, binigyan din tayo ng informasyon. And one of the anak ni Japhet ay si Gomer, and dito mababasa natin sa verse 3. Ang anak ni Gomer, sina Askenaz, Rifat, at Togarma. Now, si Askenaz daw ay nanirahan sa, again, Hilaga, malapit sa Lake Ascanius. At kalaunan ay lumipat sa, again, Germany. So, magkakapareha. No? Na nagbigay daan sa tawag na Ashkenazi Jews. Ito, maririnig nyo ito during the World War II. Merong mga tinatawag na Ashkenazi Jews. And sila ay nagmula sa anak ni Gomer na si Askenaz. No? At sunod naman ay si Rifat. Mahirap tukuyin si Rifat, bagaman iniugnay siya ni Josephus sa mga Paphlagonian, mga sinaunang tao sa hilagang bahagi daw ng Turkey. North ng Turkey. No? And lastly, si Togarma ay kilala bilang ninuno ng mga, ito, I think alam niyo to, Armenians. Not the Armenians na yung belief, ha? Armenians, na taga-Armenia, parang ganon. No? Kaya, kung titingnan natin ang mapa, again, i-zoom out ko siya para sa inyo. Kung titingnan natin ang map hanggang India, no? At tatandaan natin ang sinabi ni Noe. Ano ba sinabi ni Noah patungkol kay Japhet in chapter 9 ng Genesis verse 26? Sabi doon, palalawakin ng Diyos si Japhet. Tandaan niyo yun? Sinabi ni Noah kay Japhet, palalawakin ng Diyos si Japhet. At kung makikita nyo ngayon, okay? Ito, no? Kung makikita nyo ngayon, ito ay bilang katuparan ng propesiyang iyon. Naririnig niyo po yon? Sinabi yun ng Diyos, palalawakin ng Diyos si Japhet, and tunay, no? Sakop niya ang may napakalaking bahagi ng mundo. No? At dagdag pa dyan, meron po mga theory na nagsasabing ang ilang migrants mula sa mga hilagang lugar na ito, di ba kung mapapansin nyo, more on the north talaga yung kay Japhet, no? Meron daw historical evidence na maaari daw silang tumawid papunta sa Amerika noong sinaunang panahon. Sa makatuwid,
maaari daw na even ang Americans ay mula kay Japheth. Okay? So kung isasali pa natin ang Amerika, ito. You see? United States. No? Kasama yan. Ito lang pala. Kasama yan sa linya ni Japheth. Napakalawak. No? So, ang lahi ni Japheth ay lubhang lumawak geographically speaking. No? Laki. Halos buo. Kasi ito na yung buo. No? Na mapa ng mundo. Now, punta tayo ngayon kay Ham. Ang kay Ham naman, napakahaba ng kay Ham. Verse 6 hanggang verse 20. Imagine, no? Kay Japheth, verse 2 hanggang verse 5 lang. Kay Ham, verse 6 hanggang verse 20. Maraming pangalan ang binanggit dito. Kaya hindi ko na po yun maisa-isa para sa inyo dahil kulang din ako sa oras, no, ng pag-aaral at kulang din ang ating oras, no, para tapusin ito. Pero bilang summary na lang ang bibigay natin. Si Ham ay nagkaroon ng 4 na anak na lalaki. Sino yung apat na anak na lalaki ni Ham? Si Cush, Mizraim, Put, at si Canaan. Now, simulan natin kay Cush. Si Cush po ay naiuugnay sa Ethiopia. Okay? Ethiopia. At ilang bahagi ng Arabia. Okay? At siya ay nagkaroon ng 5 anak na lalaki at 2 apo. Kabilang doon si Nimrod. Na kung matatandaan nyo, nabasa natin si Nimrod. At siya ang nagtayo ng kaharian sa Mesopotamia sa kahabaan ng Tigris at Euphrates na sinasabi sa verse 10 na lupain ng Shinar. Now, I think wala na yung Shinar sa panahon natin ngayon. Pero ito ay nasa yung Red Sea. Shinar is in Saudi Arabia na ngayon. That's the modern time, no? Dito bumuo si Nimrod na anak ni Cush, no? Ng kaniyang kaharian. At mahalaga po ang pagkabanggit kay Nimrod dito sa verse 8 to 12. Kung mapapansin ninyo, binigyan diin si Nimrod sa verse 8 to 12. Dahil po, ipinapakilala nito ang kauna-unaang dakilang kaharian at ang pagsisimula ng organisadong sibilisasyon ng mga tao. After the flood, the very first kingdom is the kingdom in Babel. At sino naghari doon? Si Nimrod. At meron pa nga nagsasabi, the first king sa mundo is si Nimrod. Kaya mahalaga na naibanggit po si Nimrod dito. And, no, inilarawan siya bilang makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon sa verse 9. Tingnan niyo po yung verse 9. Now, in our language, ano bang ibig sabihin ng mga ngaso? Hunter, di ba? No? Animal hunter, parang ganon. Pero hindi po ito nangangahulugang magaling siyang manghuli ng hayop. Hindi yan ang binabanggit dyan sa Biblia. Sa halip, ito po ay naglalarawan sa kanya, kay Nimrod, bilang magaling na mandirigma na pumapatay ng tao. Skilled warrior po si Nimrod. Kaya yun ang ibig sabihin ng makapangyarihang mga ngaso sa harapan ng Diyos. No, at isa po sa interesting na malalaman natin ay ang kanyang pangalan sa Hebreo. In the Hebrew language, ang pangalan ni Nimrod ay nangangahulugang rebelde. Kaya wag niyong papangalanan yung mga anak niyo na Nimrod. Ibig sabihin nun, rebelde yon, no? At tunay na makikita natin ang kanyang pagre-rebelde. Bakit? Nilapastangan niya ang Diyos dahil ang bahaging ito, itong sa verse 8 to 12, ay naghahanda sa atin sa kwento ng Tore ng Babel sa Genesis 11. Binasa natin yun kanina sa ating Bible reading, di ba? Binanggit doon ng Tower of Babel. Now we have an idea. Sinong gumawa ng Tower of Babel? And that is Nimrod. Okay? At iyon ay magpapakita sa atin ng tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at makasalanang ambisyon ng tao. And we will learn more on that next week. No?
At makikita din natin doon, nagsimula ring mahubog ang kapangyarihan at paghihimagsik ng mga tao. Again, ito na naman yung pinakamataas, no? Tumataas na naman pagpapakita ng paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. At mas bibigyan natin ito ng pansin sa chapter 11, and that will be next week. Now, sa pagpapatuloy, nabanggit din po dyan si Mizraim, no? In verse 3, nabanggit dyan, chapter 10. Okay, so verse 3, si Mizraim. No, sorry, not verse 3, verse 6. Yes, verse 6, si Mizraim. And si Mizraim din po ay nabanggit sa verse 13 at 14. And ito ay tumutukoy sa, asan yun? Egypt. Okay? Egypt. Ayan siya. Mizraim is Egypt. Okay? Sa kanya nagmula ang lahi ng mga Ehipto. At ang kanyang mga salinlahi ay nalirahan sa rehiyong ito. Okay? Now, si Put naman ay iniugnay sa Libya. Magkatabi lang sila. Libya. No? Pangatlong anak. No? At iniugnay siya sa Libya na nasa hilagang Africa. North Africa. No? Ito Africa to eh. Libya. Nandiyan si Put. No? Ang kanyang lahi. At pagpunta natin sa verse 15, tingnan niyo po sa verse 15 hanggang 19, si Canaan naman ay sinabi diyan ang naging anak ng mga ninuno ng iba't ibang tribong Kananeo. No? Kabilang diyan ng mga Jebuseo, Amoreo, Gargiseo, Heveo, Arseo, mga Sineo at iba pa. Nananirahan sa lupang pangako in which now is what we call Israel. So, si Canaan, ang kanyang lahi, nanirahan dyan sa Israel. No? Ang ilang kabilang sa mga Kananeo, tulad po ng mga Heteo, ay nagkaroon ng sariling kaharian na ngayon. Isa sa mga anak ni Canaan ay si Het, or mga Heteo. And historically speaking, ang mga Heteo daw ay nagkaroon ng sariling kaharian. Naging ano rin sila. At yon ay ang tinatawag natin ngayon na Turkey. No? At ang mga Heteo daw ay nanatiling maimpluwensya kahit nung panahon ni na Abraham at ni Solomon. So ganun katatag yung empire ng mga Heteo. Sa kabuuan, ang mga salinlahi po ni Ham ay kumalat sa Africa. No? Dito. Ang kay Ham naman dito sa baba, sa Africa. Okay? Ilang bahagi din ng gitlang silangan, again dito, no? Sa Saudi Arabia, Egypt, no? Diyan banda. At sa lupang pangako, which is the Israel na ngayon. Dahil ang nagmamayari na noon ay ang mga Israelita. Now, bago tayo magpatuloy kay Shem, no? Bago tayo mag-proceed kay Shem, maaring napapatanong kayo, no? Saan nagmula ang mga Asians? Ito, baka gisingin kayo nito mula sa inyong kaantukan. Saan nagmula ang mga Asians? No? Tayo. Saan tayo nagmula? Alam niyo saan? No? Saan tayo maaring kabilang? Now, bago natin sagutin, dapat nating tandaan na wala pong hayagang pahayag sa Bible patungkol dito. Walang direct na pagsasabi, no? At ang dami ng panahon ng lumipas. Ang pagkakahalo-halo ng mga lahi natin, mga lahi, ay isa sa dahilan bakit mahirap tukuyin kung saan tayo nagmula. Kasi mix na po talaga yung ngayon, mga lahi. No? May mga nagsasabi na tayo daw ay mula kay Japhet. No, nasa daw tayo ni Japhet. Ngunit, hayaan niyo po kung basahin ang sinabi po ni Dr. John MacArthur patungkol po dito. Ito yung sabi niya. Mukhang hindi nakapunta ang mga inapo ni Japhet doon daw sa Ishan. No? Karamihan sa ebidensya ay nag-uugnay sa pinagmulan ng mga Asyano ay ang mga inapo ni Shem? Ni Ham. Galing daw tayo kay Ham. Marahil ang mga Heteo, yung binanggit ko kanina sa nasa Turkey, no?
Sa may Turkey. Yan. Na nagmula kay Ham, ang siyang nanirahan daw sa China. No? Nag-migrate, no? Sa China. Ang imperyo ng mga Heteo ay tumagal daw ng mahabang panahon, mahigit 1,000 taon. Ganun kahaba yung kanilang empire, 1,000 years, no? At may mga palatandaan na mga nakaligtas daw mula sa imperyo ng Heteo ay tumakas patungkong China. At sinasabi ng iba na mula sa Heteo, nagmula ang pangalang Chiti na nagdadala sa silangan ng pangalang Cathay. No? Na konektado sa salitang Orient. Alam niyo yung Orient? Narinig niyo yung Orient? Kung matatandaan ninyo, ang Pilipinas ay tinatawag na Pearl of the Orient Seas or Perlas ng Silanganan. Tama? So, may mga arkeologo din na nagsasabi na may pagkakahawig ang mga Heteo at Mongol. No? Tatandaan nyo? China, Mongolia. No? Na nasa itaas ng China. Sa ilang katangian tulad daw ng sapatos, buhok, kaalaman sa pagtunaw at paghulma ng bakal, at even yung pagpapalahi ng kabayo, very similar daw yung pamamaraan. Ang isa pang posibleng pinugmulan daw ng mga Asyano, so one is sa Hittites, Heteo, and one daw pa ay mula naman sa mga Sinites. Tingnan niyo po yung verse 17. Diba sa verse 17, binanggit dyan si Sineo. No? At alam niyo po ba, eto, kung sino yung mahilig sa history, no? Kapag pinag-uusapan yung relationship daw ng Amerika at China, alam niyo anong tawag? Sa relationship ng China at Amerika? Sino or Sino-American relations. Okay? Bakit ito tinatawag na Sino or Sino-American relations? Kasi ang salitang sin or S-I-N ay isang karaniwang salita daw sa Orient. Dito sa atin. Sa banda sa atin. No? At alam nyo ba na kapag merong mga dynasty or merong dynasty sa China na tinatawag na Xin or Qing dynasty. Ito ay salitang nangangahulugang puro yung lahi. At maraming emperador ang gumagamit ng Xin or Qing bilang title sa China. Mayroon din daw pag-aaral tungkol sa China na tinatawag na Sinology or Sinology. Kaya posible na sila ay nagmula kay Ham. Okay? So, ngayon, gaya nga po ng sabi ko kanina, hindi tayo makakasiguro dito. No? Ito ay posibilidad. Ngunit, kung ano man, kung kay Japhet man tayo or kay Ham, tandaan natin na nagmula lang tayo kay Noe. That's the very surest thing to say. Okay? So, okay lang kayo? Kay Ham tayo galing? No? Ngayon, patuloy tayo kay Shem. Kung mapapansin ninyo, sa simula ng verse 21, di ba, sabi ko pa kanina, yung pagkakasulat dito ni Moses, meron siyang pattern. Una, sasabihin niya yung anak. Di ba, 3 anak yon. Either si Japhet, Ham, or Shem. Yun yung sasabihin. Pangalawa niyang sasabihin, sino yung mga anak nung 3? Anak, and then summary. Now, take note of this. Naunang banggitin, verse 21. Kung titignan yung verse 21, binanggit si Shem, pero naunang banggitin ang apo ni Shem, sa halip ang mga anak nito. But ano sinabi niya sa verse 21? Nagkaroon din ng mga anak si Shem, na ama ng lahat ng mga anak ni Eber. So nag-iba ng pattern dito si Moses. Sa halip ng mga anak ni Shem, ang unang binanggit ni Moses ay ang apo. Actually, apo sa tuhod ni Shem. Sino? Si Eber, na anak ni Shelah sa verse 24. Si Eber, anak lang yan ni Shelah. Na makikita niyo sa verse 24, na ang tatay ni Shelah ay si Arphaxad. Nandyan din sa verse 24. At kung titingnan sa verse 22, si Arphaxad ay ang anak ni Shem.
Ang anak ni Shem si Arphaxad. At ang anak ni Arphaxad si Shelah. At anak ni Shelah si Eber. So, ibig sabihin, apo sa tuhod. Ngayon ang tanong, bakit inunang banggitin ang apo sa tuhod ni Shem, na si Eber? Na ang normal pattern ni Moses is tatay and then mga anak. Bakit nag-iba ng pattern? Ang sagot ay, listen carefully, dahil mula sa kanya, kay Eber, magmumula ang salitang Hebreo. Narinig niyo yung salitang Hebreo? Hebrew. No? Na tumutukoy saan? Sa mga piniling lahi ng Diyos. The chosen people of God. The Hebrews. At sa ating pagkakaalam, mga Israelita. At simula po sa chapter 12 ng Genesis, magsisimula ng mag-focus sa lahi nila ang kwento. Starting chapter 12 until Revelation, mula ang kwento ng Biblia ay magfo-focus na sa lahi ni Eber, which is the Hebrews, the Israelites. No? Ngayon, kung babalikan ng verse 22, balik kayo sa verse 22, lahat ng mga nabanggit dito ay nanirahan sa gitnang silangan. Middle East. Okay? Lahat yan sila sa Middle East. Si Lud, no? Verse 22, okay, wala na dyan. Si Lud, ang pinakamalayo sa hilaga malapit sa Black Sea. Saan yung Black Sea? Ito pala yung Black Sea. No? Hindi nyo siya makikita dyan kasi wala na po yung lugar na Lud. Pero I think in the modern time, ang tawag doon ay Lydia. No? Yung bansang Lydia, nasa ilalim lang yan ng Black Sea, nandito. Dito banda. Or dito. Basta nandyan yan. Yung kay Lud. Siya yung pinakamalayo. Kasi kung titingnan ninyo, nandito yung Israel. No? Andito yung Israel. Andito. 'Di ba? Ang layo ni Lud, no? Umabot dito banda. Okay? So siya yung pinakamalayo. Malapit sa Black Sea. At sa kabilang dako naman, ang mga nabanggit sa verse 28 hanggang verse 29, sina Sheba, Havilah, Ophir. Tandaan niyo si Ophir? Andyan lang yung Ophir. Hindi sa Pilipinas. Meron kasi mga historians na nagsasabi yung Ophir daw, land of Ophir sa Pilipinas. No. Ophir is nandito lang. Wait. Nandito kasi siya sa... Mayroon kasi akong old map dati, tsaka modern map to. Okay? Nandito siya sa Red Sea. Sa ibabaw, ilalim ng Red Sea. Ito. Ito yung Ophir. Yan. Okay? So, hindi po sa Pilipinas yung Ophir, yung Gold of Ophir. No, kung mababasa nyo sa story ni David ba? Ni David, okay? And anyway, nabanggit ko lang yan. So, kung titinan ninyo, ang layo ng inabot nila, dito banda, ayan, and yung Israel nandito sa gitna, ayan, and then si Lud naman ay bandang dito. Dito. So, pag ganun, pahaba sila, pero sa middle sila nakalagay. No? Sina Sheba, Havilah, Ophir at iba pa ay ang pinakamalayo sa timog, no? Sa south. Dito nga banda, yan. Hanggang sa pinakamalayong bahagi, literal na hanggang sa Gulf of Aden, sa dulo ng Red Sea. Again, this is dulo ng Red Sea, yan. Ito. No? Kung saan papunta na sa Arabian Sea. Ayan yung Gulf of Aden, no? Kita niyo yung Gulf of Aden. No? Ibig sabihin po, ang grupong ito ay kumalat sa buong gitnang silangan. Again, yung kay Shem ay sa Middle East. Okay? Mula sa hilaga hanggang timog. Karamihan ay nasa gitna sa mga lupain sa paligid ng Canaan. Nasaan yung Canaan dati? Ito, yung Israel. Canaan yan dati. Ang mga kay Shem, dito yan, napalibot siya. No? Nandito. Kay Shem. Kaya sakop nila ang hilaga, timog at silangan sa lupain ng Canaan. Now, nabanggit dyan sa verse 22, balik tayo, si Ashur.
Sa kanya po nagmula ang mga Assyrians. Narinig niyo yung Assyrians? Kay Ashur nagmula ang Assyrians. Mga mortal enemies na Israelita. Sila-sila lang din nag-aaway. And nandyan din si Aram, verse 22. Si Aram, sa kanya naman nagmula ang mga Syrians. Yan, Syria. No? Assyria at Syria. At isa pa sa mga interesting na information kay Aram, ay sa kanya na-develop ang lengguwahe na tinatawag na Aramaic. Familiar? Aramaic? No? Ito yung ancient language na nagmula kay Shem. At ito din ay ginamit ng lengguwahe ng Panginoong Jesus sa iilang pagkakataon na mababasa natin sa New Testament. Ginagamit din ng Panginoong Jesus ang Aramaic language. They have the Hebrew and they have the Aramaic language. No? Nagmula yun kay Aram. At sa verse 23, binanggit dyan na anak ni Aram verse 23, Uz. May kilala kayo na nanirahan sa Uz? Hindi ko na alam kung nasaan yung Uz dyan. No? Hindi ko na po na-trace yun. May kilala kayo? Mula sa Uz? The land of Uz? Sino? Makakilala ko dito yung nagba-Bible reading. Si Job. Job chapter 1, verse 1. Si Job ay nagmula sa Uz. Okay? At isa pa dapat nating pansinin ay ang anak ni Eber na binanggit sa verse 25. Verse 25. Si Peleg. At sinasabi dyan na ang kanyang pangalan ay Peleg. Bakit? Verse 25, sapagkat sa mga araw niya ay, ano nangyari daw? Nahati ang lupa. Anong ibig sabihin dito ni Moses? Ang tinutukoy niya doon ay ang nangyari na mababasa natin sa chapter 11. Okay? So, baka kasi ganito maisip nyo eh. Baka malito kayo pag binasa niyo yung chapter 11. Bakit isa lang wika? Dito sa chapter 10, iba-iba yung wika nila. Take note, hindi to chronological talaga. Pag sinabi natin chronological, yung pagkasunod-sunod talaga, hindi ibig sabihin na chapter 10, sinabi dyan, yun yung unang nangyari. No. Actually, ang unang nangyari, yung chapter 11. Yung chapter 10, binibigyan lang tayo ng overview. Ano yung nangyari sa mga lahi ng tao? I-guess nyo? Okay? So ano lang yan? Paunang salita ko lang po yan sa inyo. Una, iisa lang po ang lengguwahe at wika ng mga tao. But sa time ni Peleg, nung ipinanganak si Peleg, nahati na ang lupa. Kaya si Eber, pinangalanan niya ang kanyang anak na Peleg. Kasi sa panahong iyon, sa araw na iyon, sa araw niya, nahati ang lupa. Gets niyo? Si Eber is contemporary ni Nimrod. Kung parang magma-match-match kayo ba, no? Sila yung parang the good side si Eber, the bad side si Nimrod. Parang ganon. Okay? So, we will talk more on that sa chapter 11. Now, sa makatuwid po mga kapatid, sa madaling pagtingin, ito, summary na. Ang lahi ni Japhet nandito, hilaga, na kumalat sa kanluran, even sa silangan, laki, no? Hanggang Amerika pa yan. Huh? Laki. Malaki. Si Ham naman ay sa timog, dito, sa Africa. Yan, kay Ham. Sa gitna naman, dito, Middle East, kay Shem. Ang tanong, ano to para sa atin? Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Okay, nalaman na namin yan. Ano ngayon? Unang-una, makikita natin dito is very simple, the sovereignty of God. Yan yung una nyo dapat makita. Ang pagiging soberanya ng Panginoon na siya nga ay Diyos. And you have to see that. Siya ay Diyos. At siya nga ang Diyos. Mahalaga sa mga ganitong pagkakataon na mapaalalahanan ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi isa sa dahilan ay makikita natin na tayo bilang mga nilikha o mga nilalang ay sa atin may naglalang at may naglikha. So yun dapat nyo makita, no? Dito sa pagkalat, nilagay niya dyan yung mga Iranians, Saudi Arabians, Egyptians. It is God na naglagay niyan.
So you have to see that He is God. Yun yung una nyo dapat makita. At tayo, bilang mga nilalang, may naglalang sa atin. At tayo, bilang mga nilikha, may naglikha sa atin. Ibig sabihin, may tagapaglikha. There is a creator. At alam nyo anong ibig sabihin nun para sa atin? Ano ibig sabihin nun na may naglikha at tayo ay mga nilikha? Anong ibig sabihin na may naglalang at may nilalang? Anong ibig sabihin nun para sa atin? Ibig sabihin nun, tayo ay nasa ilalim ng authority. Tayo ay nasa ilalim ng otoridad. At kung gagamitin ang lohikal na pag-iisip, hindi question. Hindi na po question na tayo bilang mga nilikha ay may katungkulan sa ating manlilikha. Nagigets niyo yun? Ikaw bilang created one, meron kang pananagutan, meron kang katungkulan sa naglikha sa iyo. Hindi question na tayo ay magpasakop. Hindi na po question yun. Hindi na question na tayo ay sumunod sa naglikha sa atin. At hindi na po question na tayo ay maglingkod sa naglikha sa atin. At take note, siya na naglagay sa inyo dito sa Kabgabin. Siya na naglagay sa inyo dito sa Pilipinas. Hindi question kung anong dapat nating gawin towards God. Na siyang lumikha sa iyo at siyang naglagay sa iyo. Kung nasaan ka man ngayon. At hindi rin question ang ating buhay or kung ano man ang meron tayo ay hindi na natin pagmamayari. Hindi question yun. At sa kung gayon, ang layunin ng buhay natin ay hindi ang sarili nating layunin, kundi ang layunin ng lumikha sa atin. And you know what? Ito yung nakakalungkot. Ito yung laging nakakalimutan ng mga tao. Mas nakakalimutan ng mga mananampalataya. Di ba? Actually, yung ginawa ko kanina is just pure information. There's no preaching about it. Information lang yung ginawa ko kanina. Pinakita lang sa atin ano nangyari. Paano nilagay ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang bansa. And that's it. At anong dapat nating makita? Na nakita natin na tingnan nyo yung mundo, no? Lahat ng tao dyan, ang Diyos ang naglagay. Lahat ng tao dyan, ang Diyos ang may naglikha. Ano ngayon para sa iyo yun? Ikaw na nilikha. Ikaw na nilagay dyan. What is it for you? Ito yung katotohanan. Hindi tayo sumunod sa ating Diyos. At kahit ang isang tao ay nagsasabing hindi siya naniniwala sa Diyos. Alam niyo yung mga atheist, no? Kahit sinasabi nila at kahit hindi sila naniniwala na may Diyos, wala pa rin silang takas. Wala pa rin silang lusot. Dahil kahit anong pag-deny ang gawin nila, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. At ang katotohanan ay may lumikha sa Kanya. At sa makatuwid, siya ay may pananagutan sa lumikha sa Kanya. You know what? Bakit ang salita ng Diyos dito sa Biblia, Genesis 1 talks about creation? Napaka-question kayo nun, bakit Genesis chapter 1 is about creation? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Hayop, bundok, lahat. Because yun ang nagpapakita that He is God. At kahit sino mang tao magsabi na, walang Diyos. Sabi nga ni Ray Comfort, 30 seconds, papatunayan ko sa iyo na may Diyos. Creation declares that there is God. At ang gusto ko pong makita natin, mga kaibigan, ay tayo ay mananagot sa Diyos. Bakit? Siya ay Diyos eh. Siya yung lumikha sa iyo eh. May pananagutan ka sa Kanya. Kahit hindi mo alam ang salita niya, kahit hindi ka pamilyar sa revealed word ng Diyos, may pananagutan ka sa Kanya. Bakit? Siya ang lumikha sa iyo.
At sa katunayan, nakita natin ngayon na kung nasaan ka man, kung ano man ang lahi mo, kung saan ka man naninirahan, yan ay nasa loob ng soberanong pagpapasya ng Diyos. He decided. Nilagay ka niya dyan. And what does it mean? May pananagutan ka sa Kanya. Ngunit ito ang katotohanan. Nagkasala tayo sa Kanya. Bakit hindi natin siya sinunod? At nawa makita ninyo na hindi natin matatakasan ang hatol na darating. Again, the flood. Kaya ganun kahalaga yung story ng flood eh. Genesis 7, 8, 9. Ganun kahalaga ang story ng flood. Why? It shows merong paghatol. Merong paghukom na darating. That's why ito yung kagandahan, no? Nabasahin niyo yung Old Testament. You will see the gospel. Sa tuwing babasahin niyo ang unang mga chapters ng Genesis at makita niyo na siya ang lumikha ng lahat at nagplano ng lahat, ang isang mensahe na dapat niyong matanggap sa mga katotohanang iyon ay ang mensahe na ikaw ay may pananagutan sa Kanya dahil ikaw ay nilalang niya. At again, nakakatakot ang ating kalagayan. Dahil tayo ay sumuway sa Kanya. Yun ang dapat natin makita. No? Whenever we see the greatness of God, wow! Wow! Whenever you see that, dapat niyong makita. May pananagutan ka sa Diyos na gumawa niyan. At ang kalagayan mo, ikaw ay sumuway sa Kanya. At makikita din natin ang katotohanan ito na sa patuloy ng paglaganap ng sangkatauhan ay nagpatuloy ding lumaganap ang kasamaan. That's why nandun yung chapter 11. Anong pinapakita ng chapter 11? Ang hindi napipigilang kasamaan ng tao. Maraming nagsasabi, mabuti ang tao. No. Wala tayong ibang patutunguhan kundi kasamaan. Patuloy lang tayo sa kasamaan natin. Makikita natin ang sukdulan ng kasamaan ng tao sa chapter 11 na kung saan may papakita ang pagre-rebelde ng mga tao sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng Tower of Babel. It depicts human mind and heart rebelling against God. Hindi tayo magiging mabuti sa paglipas ng panahon. No. Pasama ang sangkatauhan. At walang pagbabayad ng kasalanan na ibinibigay natin sa Kanya magiging sapat. Hindi natin maliligtas ang ating mga sarili. Pero alam niyo po ba? Balik tayo dito. No? Isa sa mga mensahe ng chapter 10 ay biyaya ng Diyos. Paano nangyari yon? Dahil po ang chapter 10 na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng angkan, di ba? Wika at lupain at bansa ay bunga po ng paghatol ng Diyos. Ngayon, hindi nyo pa nalalaman bakit nagkawatak-watak, no? Pero pag nabasa yung chapter 11, yan ay bunga ng paghatol ng Diyos. That's because of the judgment of God. Bakit ngayon tayo iba-iba ng liwika? That's in chapter 11. But, hindi po doon nagtapos. Sa chapter 11, mababasa natin sa verse 1, tingnan nyo lang yung chapter 11 verse 1, sabi dyan, noon, ang buong lupa ay iisa, ang wika ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Yan po ang unang kalagayan natin after the flood ng mga tao. At kung babasahin natin hanggang verse 9 yan, chapter 11, makikita natin na kinalat ng Panginoon ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Kaya makikita natin na ito ay paghatol ng Diyos. Pero again, sabi ko nga po kanina, at the same time, ito rin po ay pag-iingat ng Diyos sa sangkatauhan. Pag-iingat mula sa paggawa pa ng higit na pagre-rebelde. Although it's a judgment of God na kinalat niya ang mga tao sa lupa, pagpapakita rin yun ng kanyang biyaya. Why? Iningatan niya mga tao na mas gumawa pa ng masama.
Kaya, ikinalat niya ang mga tao. At hindi lang po yan. Kung babalikan natin ang mapa, balik tayo sa mapa. Kung paanong kinalat ng Diyos ang mga tao at pagkakalagay ng salinlahi. Ulitin ko po, hindi yan random, inilagay yan ng Diyos, parang puzzle, no? God sovereignly put every nation kung nasan man sila ngayon. And here's interesting thing. Saan po nilagay ang salinlahi ni Shem? Sa gitna. Have you ever wondered bakit sa gitna? No? Bakit? Kung matatandaan ninyo, again, sinulat ito ni Moses para sa mga Israelita. Tama? At sa pagbabasa nito sa kanila, nung mga tao doon sa Israelita, nung tatawid sila sa Promised Land, maunawaan nila na inilagay sila ng Diyos sa gitna ng maraming bansa. You know what? Habang binabasa ito ni Moses in chapter 10, na-imagine nila yung mundo. Nakikita nila, doon pala sila, tak, 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 andito tayo sa gitna. Sa pagbasa ni Moses, nito sa kanila, maunawaan nila na inilagay sila ng Diyos sa gitna ng maraming bansang nakapaligid sa kanila. Hindi nakahiwalay, hindi sila nakabukod, nasa sentro sila ng iba't ibang lahi at bayan sa bawat panig dahil sila ay itinakdang maging liwanag ng Diyos sa mundo. Mula pa po sa simula, mga kapatid, layunin ng Diyos na maipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng bansa. Kaya anong tawag sa Israelita? Chosen people, priest of God, light of every nation. Malinaw natin itong nakikita sa Genesis 12, verse 1 to 3. Alam niyo, nung pangako ng Diyos kay Abraham in Genesis 12, again, we are in chapter 10, next week 11, and then 12, anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain siya? Siya lang ba? No. Sinabi sa Genesis 12 na ang plano ng Diyos na pagpalain si Abraham ay upang pagpalain niya ang lahat ng mga angkan sa lupa sa pamamagitan ni Abraham at ang kanyang mga salinlahi. Not only to bless Abraham, but to bless every nation. Sa makatuwid po, ang paghatol na ipinakita sa chapter 10, sa pamagitan, chapter 11, sa pamagitan ng pagkalat ng mga tao sa iba't ibang lupa, wika at bansa, ay hindi po nagtapos doon. Yun yung maganda. Hindi nagtapos dyan. Sa hatol, hindi nagtapos sa judgment. Okay, ikinalat na ng Diyos dahil sa kasalanan, sa kasamaan ng tao, pero hindi nagtapos doon. Bagkus, sa kasunod lang na chapter, in chapter 12 ay pinahayag ang plano ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lang para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa. At ang Israel ay nilagay ng Diyos sa gitna upang maging liwanag sa lahat ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Ganyan po ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. At ang pagpapalang iyon ay nangyari na. Tapos na. Bakit? Dahil tapos nang dumating ang binhi ng babae na nagmumula sa binhi ni Abraham. At iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the promised seed of the woman na magliligtas sa mga makasalanan. Ibig sabihin po, siya po ang kaligtasan, siya po ang biyaya, at sa kanya po ang isang tao ay pagpapalain. Hindi pagpapala ng mga material, hindi pagpapala ng mga bagay sa mundo na mawawala rin. Whenever kayo po, kapag sinasabi niyo, wow, blessing. Yes, yung mga natatanggap, that's a blessing.
Pero nawa, kapag lagi niyong sinasabi yung blessing, ang maisip niyo na binabanggit na Diyos na blessing, ay blessing na eternal. Minsan kasi no, tayo nakaano lang tayo sa blessing na yaman, pera, ayuda, job. Whenever you hear the word blessing, dapat po ang makita nyo yung walang hanggan. At yun ay ang buhay na walang hanggan. Yun po ang kaligtasan. Ang pagpapalang hindi natin makakamtan. Hindi natin makakamtan sa pamagitan ng ating mga sarili. Kaya huwag nyo na pong tingnan ang mga gawa ninyo. Kasi palagi nyo lang po makikita ang sarili ninyo na nagkakasala at nadadapa. Kaya nga po kailangan mo ng biyaya. Kaya nga kaligtasan biyaya kasi you cannot earn it. Hindi mo yun makakamtan. Biyaya po ang kaligtasan. Bigay yun. Bagay na hindi mo kailangan pagsikapan para mapasa iyo. Ito ay ang kusang loob na bigay kahit anuman ang kalagayan mo. At iyon po ay ang kaligtasan. Biyaya po iyon ng Diyos. Kasi kahit na ikaw ay paulit-ulit na nagkakamali at nagkakasala, matatanggap mo pa rin yung kaligtasan. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus na ang gumawa ng kailangan mong gawin. Ano yung kailangan mong gawin? Mamuhay ng banal at walang sala. Pero malinaw na tayo ay patuloy na nagkakasala. Pero ang biyaya, ginawa na po yun ng Panginoong Hesus. Yung bagay na hindi mo kayang gawin, ginawa niya na yun. Tapos na. At isa pa, kailangan mong bayaran yung kasalanang nagawa mo. Akala nyo, dapat lang kayo mamuhay ng banal? No, nagkasala ka na. Ibig sabihin, kailangan mong bayaran yung nagawa mong kasalanan. Nawang tanong, kaya mo bang bayaran yon? Hindi. Pero biyaya po, bakit? Binayaran na yun ng Panginoong Yesus. Paano? Namatay siya sa krus. Ang kanyang kamatayan ay kabayaran sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, tingnan niyo po ang biyaya ng Diyos. Iyon ay na kay Kristo Jesus. Ang utos na ngayon sa iyo ay manampalataya ka kay Jesus. Maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka na sa Kanya, bayad na niya ang lahat ng pagkakasala mo. Maniwala ka na sa Kanya, ligtas ka na. Iyon po ang utos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Manampalataya sa Kanyang tanging anak na si Jesus. At dapat mong gawin, manampalataya kay Jesus. At kung ikaw ay mananatili pa rin na tumitingin sa mga gawa mo, hindi ako kaligtas kasi masama pa rin akong tao. Hindi ako ligtas kasi hindi ko pa rin masunod siya. Kung ganyan pa rin ang pag-iisip mo, patunay lang yon na hindi ka nananampalataya kay Jesus. Kaya kaibigan, tumalikod ka na sa ganyang kasalanan. Manampalataya ka kay Kristo Jesus at ikaw ay maliligtas. At mapapatunayan ang tunay na pananampalataya sa pamagitan ng buhay na kumikilala at sumusunod sa Kanya. Hindi para maligtas, kundi dahil ikaw ay nananampalatayang ligtas na dahil kay Kristo Jesus. Ang may pandinig ay makinig. Let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita sa amin muli na ikaw ang tunay na Diyos at ikaw ang Diyos. At kami ay may pananagutan sa iyo. At tunay na kami ay sumuway. Hindi ka namin sinunod. Patuloy kami sa buhay ng aming kagustuhan. Hindi ka kinikilala, walang pakialam sa iyo. Pero salamat dahil biyaya mo, O Diyos, na bagaman ang lahat ng tao ay rebelde sa iyo. Sa iyong soberanyong pagpapasya, pinagkalooban mo ang kaligtasan ng mga makasalanan. At yon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Panalangin ko po, O Diyos, ng bawat isa na nandito ngayon ay tunay na maniwala
at manampalataya sa tanging pangalan na iyong ibinigay, iyong tanging sinugo, ang Panginoong Hesukristo. Panalangin ko po ang kaligtasan ng bawat isa. Pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala lamang kay Hesukristo, ang tunay na tagapagligtas. Amen.